Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Okay po, so isang mapagpalang oras po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin sa ating prayer meeting yan. Ito po, no, yung ating first live na prayer meeting. Yan ang CDCM Reunited ay muli pong nagbabalik live sa ating prayer meeting sa oras po na ito. So, isang mapagpalang oras po sa mga kasamahan po natin dito po sa ating messenger. Yan. At sa mga makikinig din po sa ating YouTube channel. So, bago po tayo magsimula sa ating banal na gawain, ipapakilala ko po muna ang aking sarili. Ako po ang inyong prayer meeting leader po ito, Sister Joy de la Cruz. At bago po tayo magsimula, akin po munang tinatawagan ng pansin ang ating opening song na pangungunahan po ni Brother Greg Tangag. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, na inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di makaya na may pagkaloob. Mamahalin niyas, ni gintong nilukob, ang tanging dalangin mo, Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di makaya na may pagkaloob. Mamahaling hiyas, igintong nilukob, ang tanging dalangin mo, Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, pagkalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di makaya na may pagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong nilukob, ang tanging dalangin mo,
Praise God. Tunay nga na wala tayong dapat ibang pasalamatan kundi ang ating Panginoon lamang na siyang nagiging dahilan kung bakit po tayo nandito ngayon sa mga oras po na ito. So, hallelujah. Maraming salamat po, Brother Greg, sa inyong opening prayer. So, let's pray. Father God, sa oras po na ito, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong pag-asa na bigay mo po sa amin upang isagawa po ang na ito, Panginoon. Lord God, i-bless mo po ang bawat isa sa amin na naririto ngayon. Ganon din po ang aming mga tagapakinig po sa YouTube channel ng CDCM Reunited, Panginoon. Lord, ikaw nawa po ang siyang gumabay sa amin sa bawat araw, Panginoon. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. So, para po sa mga tagapakinig po natin sa ating YouTube channel, maaari nyo lamang pong i-like, share, and subscribe ang ating YouTube channel, ang CDCM Reunited, The Enlightened One. So, para mas may pagpatuloy pa po natin ang pagpapuri sa ating Panginoon, akin pong tinatawagan ang praise song na wala pong iba kundi si Brother Wilmar Torigosa at susundan po ng praise prayer and confession prayer ni Sister Gemaline Mangayat. Halinaw magpuri sa Panginoon. Ang puso at kamay sa Diyos siya ay dahay. Sumayaw at sumigaw, hallelujah. Hindi na't magpuri ka. Halina't magpuri sa Panginoon. Ang puso't mga kamay sa Diyos siya ay lahay. Sumayaw at sumigaw, hallelujah. Halina't magpuri ka. Inupuri kita, O Panginoon. Pupurihin kita sa habang panahon. Pagkat sa'yo lamang matatagpuan. Buhay na walang katapusan. Halina't magpuri sa Panginoon. Yung puso sa mga kamay sa Diyos siya ay lahay. Sumayaw at sumigaw, hallelujah. Halina't magpuri ka. Sinasampa kita, O Panginoon. Pasambahin kita sa habang panahon. Pagkat sa'yo lamang matatagpuan. Ang buhay na walang katapusan. Halina't magpuri sa Panginoon. Ang iyong puso at mga kamay sa Diyos siya alay. Sumayaw at sumigaw, hallelujah. Halina't magpuri ka.
Halina't magpuri ka. Ikaw, Diyos. Halina't magpuri ka. Yes, Lord, we truly glorify you and adore you. We praise your name for you alone, Lord. Alam kong bawat isa sa amin, nasa linya man kami ng messenger lang, pero alam kong nababasa mo or na higit mo kung bawat sinabit ng bawat bibig ng bawat isa sa amin ang aming pag-glorify sa iyo, aming papuri sa iyo, sapagkat ikaw ang natatanging nakakaalam ng araw-araw na gawain ng bawat isa sa amin, araw-araw na pabubuhay at aming pagsamba sa iyo. Tunay naming inaalay sa iyo at humihingi din po kami ng kapatawaran sa aming mga failures and faults sa iyo at sa aming mga kapwa. Ito ang aming sabot panalangin sa araw na ito. Sa iyong pangalan. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Sister Gemaline and Brother Wilmar, sa inyong inihandog na awitin at panalangin para po sa oras po na ito. Sa pagkakataon po na ito, wala po tayong dapat ipagpasalamat or wala po tayong dapat na pasalamatan sa araw-araw na tayo'y nabubuhay, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon lang. Sa bawat araw na nakakaranas tayo ng mga challenges, wala tayong ibang dapat pasalamatan ng lahat ng to kundi si Lord. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin malalampasan or masasurvive ang lahat ng mga challenges na dumarating at darating pa po sa atin. So for the Thanksgiving, unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat muling nagbabalik ang banal na gawain natin. Actually, kala ko yan, hindi na muling babalik yung CDCM Reunited. And praise God, kasi muling pinahintulutan ng Diyos na magbalik ang group na ito. Nang sa ganun ay muli natin siyang mapapurihan sa pamamagitan ng ating mga nagawa. And of course, nagpapasalamat din ako, second, sa walang sawang paggabay ni Lord sa akin, sa aking pag-aaral, sa aking pag-intern. And nagpapasalamat ako kasi kahit na sobrang napaka-challenging yung aking internship ay talagang nandyan pa rin siya para sa akin. Damang-dama ko always yung presensya ng Lord sa akin, sa family ko, syempre lalo na sa mga magulang ko. Sobrang thankful ako kasi my Lord na nagsisilbing sentro ng buhay namin, buhay ko. Salamat kasi bagamat maraming challenges na dumadating sa akin, patuloy pa rin niya akong ginagabayan and pinapatnubayan sa lahat ng pagkakataon. At kahit na, ewan ko, di ko alam kung epekto ba ng pag-OJT ko. Kasi, ano tawag dito? May mga times na nagkakasakit na rin ako, nagkakatrangkaso, na minsan reason na rin ng pag-absent ko. But thankful pa rin ako kasi hindi pa rin ako pinapababayaan ng Lord. And yun, basta marami akong dapat ipagpasalamat sa Kanya, lalo na yung pagpapatibay niya ng relationship ko sa family ko, sa mga taong nasa paligid ko. At yun, sobrang thankful kasi always na nandyan si Lord. Tunay nga, sabi nga nila kapag si Lord yung ginagawa mong driver ng buhay mo, ano mang challenges yung darating sa'yo, malalampasan at malalampasan mo yun. Basta magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo and kay God. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kasi nandyan siya always para sa akin. Kahit na minsan nakakapagod na rin. Pero yan, sobrang thankful pa rin ako. Wala akong masabi kundi sobrang thank you lang. Thank you, Lord. Yun lang yung masasabi ko. So, yan, kung meron po kayong mga naisipagpasalamat, sa mga nakikinig sa atin sa YouTube channel po natin,
Yan, send nyo lamang po yan sa ating comment section. At ganun din po, kung meron din po kayo mga prayer requests, maaari nyo lamang po yung isend sa ating comment section at babasahin po yan, syempre, ng ating mga kasamahan na nakaantabay po dyan sa ating YouTube channel. At mamaya, no, ay magagather tayo ng mga prayer requests po ng ating mga kasamahan din dito sa Messenger. Okay? So, hallelujah, praise God. Patuloy po tayo sa pagpapapuri sa ating Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa ay napupuspos ngayon ng Espiritu ng Diyos sa pagkakataon nito, sa mga oras na ito. Ano man po ang inyong mga ginagawa sa mga oras na ito, kayo man po ay basta ano man po yung ginagawa nyo ngayon, nakahiga, nagre-rest na, gawin yung pahingahan ang banal na gawain natin sa oras na ito. So, let's do our supplication prayer po na ililid po sa atin ni Brother Joseph Tagnad. Ayan. So, muli, magandang isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Supplication, it means it's a nearing to God after praising Him, after asking Him yung forgiveness, after nating magpasalamat sa Kanya. Ito yung time na lalapit tayo sa Kanya. Ito yung time na tayo ay magkaisa na na manalangin at tingin ang Kanyang awa. Pagkat ang Diyos nakikinig sa bawat panalangin ng bawat Kanyang mga nilikha. Nakikinig at handang sumagot anumang hinihiling mo. So sa oras na ito, kung sino pong may nais na mag-pre-request, ay mag-open lang ng kanilang mic and say that prayer request at atin niyang ipagpipray. Sino po ang may prayer request? Hello, Kuya Joseph. Okay. Sige. Sister Mary Rose muna. Ayun, una sa lahat, thanksgiving po sa mga blessings na binibigay ni Lord sa amin. Tapos, kahit na last month lang nangyari, pinagpapasalamat ko yun nga, walang nakitang masama dun sa ultrasound ko, walang nakitang bad result. Yung malungkot man yung simula ng January 1 sa buhay ko, pero meron namang pinakamalaking gift si Lord sa akin na hanggang ngayon di ko pa rin makakalimutan, na sobrang pinagpapasalamat ko yung magandang result ng ultrasound ko. Tsaka yun din, good health din sa buong family ko. Yun lang po. Yan. So, pag-pray natin yan. Sino pa? May prayer request. Anyone? Hello po. Yeah. Yan, Thanksgiving din sa mga blessings na patuloy na binibigay ni Lord. And, ayun, dalangin din po namin dalangin ko rin po yung patuloy na paggabay niya sa family ko. And then, sa clinic namin, yun, talagang medyo hirap. 3 na lang kaming therapist doon. Ako na lang nag-iisang babae. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ng aming amo, ng asawa ng aming general manager, dahil pataas ng pataas yung presyo ng aming massage. So, yun nga lang, sa dati naming price, hindi pa kami makagain ng client. What if pa kaya nang itinaas pa nila 2 beses? Yeah, medyo mahirap makahanap ng mga clients sa ngayon. Kaya, yung si Lord na po yung bahala mag-provide. Nawa, pag may mga times na day off ko, makapagbigay siya ng home service sa amin na kapatid para makapag-provide ng needs. Kasi kung aasahan ko palagi yun sa clinic, ang hirap din kasi maraming nakakawala ang client dahil sa kakulangan ng babae. Ilang babae na at ilang lalaki na yung nakakawala nitong nakaraang linggo lang. Kaya nakakapanghina yan, nakakapanglumo. Pero wala naman po akong magawa. Kaya yung patuloy na guidance na lang po ni Lord sa amin at
sa mga namumuno sa amin na magkaroon naman sila ng tamang kaisipan upang mapamunuan nila ng tama yung aming clinic kasi sayang naman kung babagsak kami. Marami naman na kaming naipong mga regular na clients. Yun lang po. Sino pa? Pag-pray natin yung pre-request kanina ni Sister Nika, no, doon sa GC. About yung depression. So, pag-pray natin si Sister Nika. So, sino ba po? Brother Joseph, magandang gabi. Pag-pray ko lang po yung mga maglalaro po bukas na mga student ko po for provincial meet. Hope na manalo sila or kung ano man yung will ni Lord para po sa kanila. Mostly yung mga maglalaro po starting tomorrow. Ayan. Sana po makamit nila yung tagumpay na gusto nilang makamit. And yung continuing po ng ng teaching ko. Sana po makayanan ko pa. Although sabi ko nga po kanina, very challenging po siya. But ayun, sana makayanan ko pa sa tulong ni Lord. And yung work po ni Mama, sana patuloy na mag-grow. And yung mga relations ko po sa friends ko, sa family ko at sa kung saan. Sa mga taong nakapaligid sa akin. Sana ipagtibayan pa ni Lord. And yun. Basta kung naman po yung will ni Lord sa life ko, siya na lang po yung nakakaalam. And handa ko naman pong sundin. Yun lang po. Pag-pray natin yun. Relation daw ni Sister Baby Joy. Yan. So, ayan. Nasanay ako na basta may sinasabing relation si Sister Baby Joy, iba yung pumapasok yung sa utak ko. Sige mo, continue mo, Brother Jones. Nasanay ako na may pinapipray siya eh. So, sige. Sino pa po ang may pre-request? Hello po, good evening. Yes. Si Sister Arza? Tama. Opo. Okay. Bago pong lahat, I wanna thank God. Thank you for all the blessings na hindi ko na mabilang ang mga blessings na binibigay niya sa bawat isa at sa akin. Especially good health. And pinapanalangin ko na ang bawat isa sana ay magkaroon ng good health din, maging malakas. Tulad na rin po ng aking mama, pananakit ng kanyang likod. Sana ay mas gumaling na to ang aking daddy na nasugat ang kanyang ulo. Pero sana ay gumaling na yun. At sa aking asawa, more good health sa kanya, sa kanyang pagtatrabaho sa Pangasinan. Alam ko na madami kami na utang nung pumunta ako doon. And sa aking anak, na sa kanyang ubo-ubo, na sana'y mawala ang kanyang ubo-ubo nararamdaman. Sa akin din, na maging good health parati ang katawan sa anumang pakiramdam na nararamdaman. Tulad ng aking diabetic, at ang aking kapansanan, pagiging VI. At sa aking lola din pala, good health sa kanya na tumatanda na nga talaga, pero alam naman natin na pagtanda na medyo humihina at magiging makalimutin. Pero kuya, at pinapanalangin ko din, basta ang bawat isa magkaroon ng good health. Thank you. Yan. So, panalangin natin ang mga yan na pre-request ni Sister Arza. Sino pa po? Meron pa? In 10, 9, 6, 5, 4,
3, 2, Excuse me 1. po, ako po, Brother Joseph. Okay. Sino po yun? Si Yvonne Marquez. Okay, si Sister Yvonne. Okay po. Ang prayer request ko po ay sana pagtibayin tayo ng Panginoon sa anumang mga pagsubok ang dumarating sa ating buhay, and then pakaingatan niya tayo sa bawat araw na lumilipas at nagdaraan. At sana din mapatawad niya tayo sa kung anumang mga kasalanan yung mga nagagawa natin. Yan lang po. God bless. Maraming salamat, Sister Yvonne. Pag-pray natin yung mga lahat na to. Anyone? Meron pa? Sino pa po ang mayroong prayer request? Hello po. Hello po. Ayun, prayer request po. Sana po maging okay po ang lahat ng mga nasalanta po ng winter storm dito sa lugar namin, and then sana rin po maging maayos po silang lahat, at yung paghahanap ko po ng another job po dito sa Amerika, sana po tugunan ni Lord. Yun po. Bali, kailangan ko pa po kasi ng part-time bukod dun sa full-time ko. So, thank you, Lord, and thank you po sa lahat ng blessings na binibigay niyo po sa akin. Salamat po. Okay, pag-pray natin yan kay Brother Elmer. Talagang nagsisipag ka, bro. Okay, so sino pa po ang pahahabol na magpe-pre-request? So, kung wala na? Yan, good morning okay. po. Good evening po. Sorry. Ayan, so may isa pa po pala akong prayer request bukod dun sa kanina. Ayan, sama din po natin yung mga kaibigan ko po sa Pasay sa Philippine National School for the Blind. Karamihan po kasi sa kanila ay nagkakaroon po ng, yun nga po, katulad din po na sa akin, and yung depression and anxiety, and yung yung nawa po magkaroon din po ng tamang sa kanila, magagabay sa kanila doon yung tamang social worker at guidance counselor na may talaga, may knowledge sa mga visually impaired na katulad nila, sa mga students. Kasi yung ilan sa kanila ay, yung lahat sila kasi ay nawawala na ng kalayaan lalo na kapag katapos ng klase. So, ayun. So, sobra na yung nila, yung paghihigpit sa mga students, and yung yung dun din sa dormitory nila, yung sa pagkain, kasi karamihan sa kanila ay umapayat na. So, ayun. Yung magkaroon din ng tamang dormitory manager at tamang cook sa kanilang pagkain, yung pare-pare sila ng kinakain, hindi yung iba-iba. So, yun lang. Thank you. Pagparin natin ang lahat ng yan. Sino pa po may pa-request? Okay, kung wala na, let's move to our prayer. At habang nanalangin ako dito, sana lahat tayo rin ay manalangin ng buong may katahimikan sa ating puso, saan man tayo naroon ngayon. At sa ating mga ka-YouTube channel, kung mayroon po kayong prayer request, just send your prayer request to our YouTube channel, CDCM Reunited, sa ating comment box. Yan. So, tayo na po ay magpatuloy na at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong pusong nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa iyong walang hanggang mga blessings, walang hanggang mga pagpapala na iyong binibigay. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Maraming salamat pagkat nandyan ka na gumagabay sa bawat isa sa amin. Sa oras po na ito ay buong puso kami nagpapakumbaba at kami dumudulog sa iyo, Panginoon. Aming idinudulog sa iyo ang health ni Sister Mary Rose. Ikaw pong mag-bless sa kanya. Ikaw pong siyang mas lalang magpagaling sa kanya. At ano pa mang mga trials na kanyang pinagdadaanan ngayon, i-bless mo po siya at hayaan mo na makayanan niya ang lahat.
Iparamdam mo ang yakap ng iyong pagko-comfort sa kanya, Panginoon. Ang kanyang mga dinaramdam sa kanyang katawan, pagalangin mo, Panginoon, at ikaw ang siyang mag-bless, Lord God. Ganon din, Panginoon, si Sister Ann, pinapanalangin namin, ikaw ang siyang mag-bless sa buhay niya, ano man ang mga pinagdadaanan ng kanilang working place ngayon, Panginoon. Lord, ikaw mag-bless, Panginoon, at liwanagan mo ang management ng massage clinic na ito upang ipatupad nila ang mas lalong tama na gawin para maging mas maayos ang kanilang working place, Lord God. I-bless mo po ang buhay nila. Ang pamilya Imbian, Lord, i-bless mo ang family na ito, ang kanilang daddy at kanilang nanay, Lord, ang kapatid nila at ang pamangkin nila na si Kiel, Lord God, lahat ng buong pamilyang ito, i-bless mo, Panginoon. Ano man ang kanilang manaramdaman, physical man, emotional man, spiritual, Lord, heal them and use them for your glory, Lord. Ganon din, Panginoon, aming pong nilalapit sa iyo sa oras na ito, si Sister Arza. Pinapalaan po namin ang iyong pag-bless sa kanya at ikaw pong siyang patuloy na pagbigay ng healthier body sa kanya na kahit mayroon siyang nararamdaman na hindi nararamdaman sa kanyang katawan na hindi maganda, ang kanyang diabetes, but Lord, bless him, bless her, Lord God, and continue to prosper her life and give her more blessing, strength to serve you more, to use that strength to serve you and to praise you, Lord God. Hallelujah. Ganon din ang kanyang daddy na nagkaroon ng sugat. Inihiling po namin ang iyong pagpagaling sa kanya. Hayaan mo po na gumaling ang kanyang daddy at ikaw ang tumulong sa kanya. Ganon din ang kanyang mother sa kanyang naramdaman na sakit ng ulo. Oh Lord, we ask your blessings and we ask your yung pagpapagaling sa kanya, Lord. Hayaan mo po nawa na ang yung pagpapagaling sa kanya ay gumaling na siya, Panginoon. Ipato mo po ang iyong mga kamay sa kanila, Lord God, at pagalingin mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Ganon din, Lord God, we are praying, Lord, sa kanyang asawa na ngayon ay nasa Pangasinan na nag-work. Hayaan mo po nawa na ang kanyang pag-work ay mas lalong i-prosper at ang kanilang mga nakautangan ay kanilang mabayaran, Lord God. Lord, we know that this heto ay iyong masasagot, Lord God, at iyong tutuparin, Lord. Lord, ganun din ang kanilang anak. Palakin mo po ang kanilang anak na mas mahusay. Palakin mo po ang kanilang anak na may tama na pagkakilala sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na maging healthy ang batang ito at pagalingin mo po ang kanyang pag-ubo. Tanggalin mo pong ubo na yan, Panginoon. Hallelujah. Lord, ganun din na aming pinapanalangin sa oras na ito, Sister Baby Joy, ang kanyang patuloy na pag-aaral, ang kanyang patuloy na pagiging student, naway ikaw ang patuloy magbigay sa kanya ng kalakasan sa mga natitirang buwan sa kanilang pag-aaral, mas lalo po sa kanilang pag-exam ng LET. Lord, ikaw po ang siyang gumabay, tumulong sa kanila, magbigay ng katalinuhan sa kanila, Panginoon. Hayaan mo na gumalaw ka sa kanilang mga buhay-buhay. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, we are praying Sister Nika. Pinapanalangin namin ang kanyang prayer request patungkol sa PNSB. Lord, anuman ang mga kanilang naramdaman na kanilang manaranasan ngayon, we know that this is the trials to them, Lord God. Lord, help them and hayaan mo po sana na yung management ng PNSB ay maging bumalik sa dati, Lord God. At hayaan mo na maging okay uli yung mga nag-i-school doon. At ikaw po ang siyang gumabay sa kanila. Ang kanilang mga nararamdaman na anxiety, pagka-depression, we are praying, Lord God, we
Pinapanalangin po namin na ikaw siyang gumabay at magpagaling sa kanila. Hayaan mo na ang iyong salita ang may tanim sa kanilang mga puso. Sister Nika at sa kanyang mga kasamahan, Lord God. Lord, itanim mo po ang salita sa kanilang mga puso na siyang magbigay sa kanila ng comfort to remove that anxiety, Lord God, that they are na kanilang naranasan ngayon, Lord God. Hayaan mo na ang mga depression na kanilang mananasan ay matanggal sa pamagitan ng iyong pag-aaliw, Lord God. Yakapin mo po sila at iparamdam mo na nandyan ka para lang sa kanila, Lord. Lord, we are praying that you bless them more and more, Lord. We are praying also to Brother Elmer. We are praying na ikaw po ang siyang tumulong sa kanya paghahanap ng kanyang sideline or job. Lord, we are praying, Lord God, na ikaw ang mag-bless sa kanya at i-provide mo. At kung ito ay talagang kalooban mo para sa kanya, iyon nawa ang masusunod. Lord, ikaw ang maitaas sa buhay ni Brother Elmar. Pinapanalangin din namin sa oras na ito ang mga lahat ng mga members ng CDCM Reunited. Lord, kung sila man ay hindi pa nakatanggap, gamitin mo ang mga salita mo na narinig nila dito sa CDCM United o sa mga ibang mga preachers. Lord, hayaan mo na sila ay tumanggap sa iyo. Maniwala ng lubusan at maintindihan nila na ang gawaing CDCM United ay para sa iyong kalooban, para sa iyong kapurihan. Hiniling po namin ang pag-bless mo sa mga buhay-buhay ng bawat isa at ikaw po ang tumulong sa bawat isa, Lord God. Lord, hayaan mo na ikaw ang gumabay sa kanila. We are praying also to Sister Yvonne, Lord God, ikaw ang tumulong sa kanya. Anuman ang kanyang mga pinagdaan ngayon, we are praying for her health, Lord God. Ikaw mag-bless at anumang mga trials na kanyang pinagdadaanan, Lord, bless her and make her more strength, Lord God, to fight that trials, Lord God. Ganon din, Panginoon, we are praying, Lord, yung mga officers ng CDCM United. We are praying that bless all of us, Lord God, at hayaan mo na ikaw ang siyang maglilim sa amin. Hayaan mo na ang mga salita mo ang mag-guide sa amin, sa aming mga desisyon na ginagawa para sa grupong ito, para hindi po mawala ang nais mo na mission and vision ng grupong ito. We are praying also our country, Philippines, Lord God, yung mga leaders namin mula sa presidente hanggang sa pinakabababa na kagawad ng Sangguniang Kabataan, Panginoon. We are praying, Lord God, that all of these officials, government official or a private officials, Lord God, Lord, ano man ang mga tungkulin nila, ikaw ang mag-bless sa kanilang mga buhay. Hayaan mo na ang kanilang mga buhay ay maramdaman nila na nandyan ka, Lord God. Hayaan mo, itanim mo po nawa ang iyong mga salita sa kanilang mga puso upang ang mga kalokohan na kanilang ginagawa para sa bayang ito ay mabago, Panginoon. At instead, it will become a growthful economy ang aming maramdaman sa bansang ito. Lord, ikaw ang magliwanag sa kaisipan ng mga opisyalis na ito. Ikaw ang siyang magpaalala sa kanila na this country is for Christ. Hallelujah. Lord, bless these politicians and officers, officials sa bansang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ganon din, Panginoon, we are praying sa mga tao na nasa lansangan, mga street people, mga pulubi, Panginoon. We are praying for them. Bless their life and make them, Lord God, na makahanap ng magandang tirahan. I-bless mo ang kanilang mga buhay na makahanap ng kanilang mga trabaho. At ikaw po ang mag-aruga sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang tumulong sa kanila at iparamdam mo sa kanila na nandyan ka, na handang tumulong at handang gumabay sa kanila. Lord, bless these people, Lord God. Lord, maraming salamat. Pinapanalangin namin ang buong mga ang mga missionaries na nandyan sa mga iba't ibang mga lugar to preach your word. Lord, bless them and guide them, Lord God.
Let them feel na nandyan ka. Encourage them the time that they have a discouragement and disappointment, Lord God. Ikaw po ang siyang magparamdam at magpalakas sa kanila upang magpatuloy sila na ipahayag at ikalat ang iyong mga pangalan sa ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Mas lalo po yung mga missionaries namin na nasa mga countries na hindi po Christian countries, ingatan mo po sila at ikaw po ang siyang magpalakas sa kanilang mga naranasan ngayon. Ang mga churches, Lord God, na nagbabahagi ng iyong mga salita, Lord, this is anumang sekta ito, anumang denomination ito, Lord, hayaan mo po nawa na ang lahat ng ito, ang lahat ng mga taong ito ay hindi ang isipin nila ay ang iyong kapakanan, Lord God. Ang isipin nila ay ang magpuri sa iyo ng lubusan. Magpuri at ibigay ang totoong silita mo sa mga tao na nag-a-attend sa kanilang mga churches. At hayaan mo po na magamit ang kanilang mga churches to glorify you, not for them, Lord God. Hallelujah, Lord. Pinapipray po namin ang lahat ng ito at binabalik ang aming papurit pagsamba at alam namin na ang lahat ng mga prayers na ito ay iyong narinig at iyon ang sinagot. Lord, we just wait and we believe and we have faith that you already answered this prayer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for everything. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Maraming salamat, Brother Joseph, sa iyong supplication prayer. So, nawa na ang bawat isa ay nakapagbahagi po ng prayer request. At muli, sa mga tagapakinig po natin sa ating YouTube channel, malaya nyo pong isend yung mga prayer request sa ating comment box at babasahin po yan syempre ng ating mga kasamahan na nakaantabay po dyan sa ating YouTube channel. So, praise God. Nawa ang bawat isa sa oras po na ito, anuman ang inyong pinagkakabalahan, ay nawa, napuspos ng presence ng Lord ang bawat isa po sa atin sa mga oras po na ito. So, don't forget share, and subscribe po ang ating YouTube channel, CDCM Reunited, para mas maging updated pa po ang bawat isa sa mga audio na ini-upload po ng ating mga kasamahan na regarding po sa banal na gawain. At syempre alam ko po na ang bawat isa is minsan sabi ko nga nakakaramdam ng kapaguran. Subalit wala po tayong ibang magsisilbing kapahingahan or magsisilbing pahingahan kundi ang Panginoon lang. At nawa ang banal na gawain na ito, ang ating prayer meeting na ito ay magsisilbing paalala na bagamat magkakalayo po ang bawat isa sa atin, hindi po ito hadlang upang hindi po natin papurihan ang ating Panginoon. So muli maraming salamat po sa lahat po ng ating mga nakasama po sa ating prayer meeting sa oras po na ito. So magkarinigan po muli tayo, bukas at sa mga susunod pa pong mga araw sa ating banal na gawain. Siyempre dito lamang yan sa ating CDCM Reunited. So before po tayo dumako sa ating closing prayer, akin po munang tinatawagan ng pansin ng ating closing song na bibigyang daan ni Brother Elmer Buenaventura. Dakila
kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Let's pray. Father God, maraming salamat po sa pagkakataon at oras na pinagkaloob mo pa sa bawat isa sa amin na maging matagumpay po ang pagkasagawa pa namin ng banal na gawain na ito, Panginoon. Lord God, tunay nga po na wala kang katulad, Panginoon. Walang katulad, kabigin, Panginoon, ang pagmamahal mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa amin pong pansamantalang paghihiwalay sa oras po na ito, Panginoon. Bigyan mo po kami ng maayos na kapahingahan, Lord God, upang sa pagising po namin bukas ng umaga ay masigla po namin kakaharapin ang panibagong pag-asa na bigay mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw nawa po ang siyang bahalang gumabay at pumatnubay sa bawat isa sa amin sa araw-araw. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli, maraming salamat po sa lahat po ng nakinig sa ating prayer meeting po sa oras po na ito. At ako po ang inyong naging tagapagsalita po sa oras po na ito, Sister Joy de la Cruz, na nagsasabing, sa Diyos po ang papuri. To God be the glory po sa ating lahat. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.